Ayan, hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Francis Vlog. Sana hindi nyo makalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So sa video ito guys, ituturo natin kung paano nga ba kumuha ng kailangan na speed para dumating yung barko sa tamang oras at araw. So ginawa ko na guys sa inyo ito para masundan natin step by step. Ito yung example natin. So let's do this. Okay. Your vessel will depart in Brazil November 1, 2023 at 0800 local time at ang zone description ay +3. And then, what is your speed if your vessel needs to arrive in China on December 12, 2023 at 16:20 local time with zone description of -8. And the total distance to go is 11776 nautical miles or 11,776 nautical miles. So ayun guys, so alam na natin kung ano yung given at ano yung hinahanap. Obvious naman ang hinahanap natin is the speed. So para mas madali nating makuha, isulat natin yung mga given. So ito na yon. So yung given natin, yung departure is November 1, 2023. 0800 local time sa Brazil na may zone description na +3. Then our arrival is 12 December 2023, 16:20 local time sa China at ang zone description is -8. Ngayon meron tayong distance to go na 11,776 nautical miles. Okay? So ito yung tatakbuhin pa ng barko. Okay? So yung hinahanap natin is the speed. So ano nga bang kailangan nating speed para makarating tayo sa arrival ng 16:20 on December 12? So ito na. Unang-unang gagawin natin guys, kailangan natin i-convert muna yung local time to UTC. Since local time ito, 'di ba? Local time. Convert muna natin siya. So let's unahin natin yung arrival. So December 12, 16:20 local time. Ngayon, para ma-convert natin to UTC, apply natin yung zone description. So, -8. So, as is lang to guys. So, pag -8, as is siya, gagawin natin, i-minus natin sa local time yung -8. So, meron tayong 16 - 8, 08, 20. Okay? Gets? 16 - 8, 8. So, bring down 20. December 12. So, meron na tayong UTC sa arrival natin. And departure naman natin, it's November 1, 0800 local time. Ang zone description niya, di ba? +3. So, meron tayong +3. November 1, 8 + 3, we have 11. As is din to guys ha. So, meron tayong 11 UTC. Ngayon, hanapin natin, kunin natin yung time to go. Ibig sabihin yan, oras ng mga natitira. Kumaga, ilan pa yung oras na from arrival to departure oras. Okay? Gets? So, from arrival natin, sulat natin, December 12 and 0820 UTC, ito. And then departure, November 1, 11 UTC. Okay? So, time to go, nagets nyo yung time to go para makuha natin kung ilang oras pa ba ang tatakbuhin ng barko. So, ngayon ito. Kailangan natin i-minus siya. Since 08 - 11, hindi siya pwede. So, kailangan mag-borrow tayo dito ng 1 day or 24 hours. So, mag-borrow tayo ng 24 hours para maging, ano siya, 24 + 8. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So, 32 - 11. So, mayroon tayong 21. So, gets. So, bring down 20. So, itong December 12 natin, since nagbaro tayo dito ng 1 day or equivalent to 24 hours, magiging 11 na lang siya. Okay, gets? Ngayon, sige. Dito sa November 1 -30. Depende kung ang November kung ang November natin is hanggang 31. So -31. See, gamitin lang natin yung hanggang November 30 lang. So November 1 minus November 30 is 29, okay? So 29 plus 11
29 plus 11, meron tayong 40 days. Gets? From, let's say example, so, November 1, ilan pa yung araw na tatakbuhin natin? Okay? So, November 1 to 30, meron na lang tayong 29 days. Tapos, meron pa tayong 11 days para dito sa December. So, 29 plus 11, so meron tayong 40 days. Basta kung ilang araw or oras pa ang tatakbuhin ng barko simula ng pag-alis niya. Okay? So, gets? Ngayon, convert natin to since itong 21 hours and 20 minutes, yung 20 minutes natin, convert natin siya into hours. So, para ma-convert siya, ito lang gagawin nyo. 20 divided by 60, meron tayong 0.33. Ngayon, to 1.33 hours na siya. Yung 21 and 20 minutes, kinonvert natin itong minutes to hours, kaya magiging 0.33. So, 21.33 hours. So, di ba? Napakadali lang. So, punta na tayo sa DST. Alam na alam niyo na yung DST, di ba? Kapag kukunin natin yung distance, syempre, speed times time. Since ang hinahanap natin is speed, so gagamitin natin speed, distance, over time. Okay? So, ito yan, distance over time. Ay, sorry guys, punta muna tayo pala dito muna sa time conversion. Since mayroon tayong 40 days, since na-convert na natin ito, into hours, yung days naman na-convert natin sa oras. Okay? So, para ma-convert siya sa oras, ito, 40 times 24, meron tayong 960 hours. Ayan, para ma-convert mo siya, yung araw, yung days, i-convert natin siya sa oras. So, magiging 960 hours. Tapos, ipa-plus lang natin itong oras na nakuha natin dito. So, 21.33. So, meron tayong total na 981.33 hours. Okay? Kasi yung kailangan natin is hours, hindi tayo days, di ba? So, hours, kailangan natin sa computation dito. So, meron na tayong 981.33 hours. So, understood? Kapag hindi nyo naintindihan, comment na kayo sa comment section natin, okay? So, since sinanap natin ang speed, distance over time, or distance divided by time. So, since our distance given here, yung distance natin is 11,776 nautical miles. And then, ito yung gagamitin natin dito. 11,776 nautical miles divided by our time, 981.33 hours. So, ang speed natin na kailangan is 12 knots. Okay? So, napakadali lang guys. Kapag may question kayo or any clarification or any correction guys, do not hesitate to comment in the comment section. And of course guys, please do not forget to subscribe our YouTube channel, Francis Vlogs, and click the notification bell para updated naman kayo sa ating mga bagong channels. Guys, kung gusto nyo kung meron kayong mga suggestion na i-vlog natin, ituro ko sa inyo, just comment lang. Okay? Thank you so much. Bye-bye. Lick it good, lick it just like you should.